Morning po mga kababayan on sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is July 23, 2026 at tayo ngayon at pupunta dyan sa Adelina, Aranga Street, Santo Tomas, Binyan, Laguna. At dadalhin po natin yan sa may JM Loyola Street, Carmona, Loyola Street, Barangay Poblacion, Carmona, Cavite. Okay, so tatawid na tayo ng Cavite. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila.
Hayaan mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng plus. Pag-aaral ng nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliin uminom ng Visionix Plus Softgel araw-araw. Visionix, marami na natulungan! Malaking tulong sa akin ang pag-save ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong iridium sa kaliwang mata. Unti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking iridium. Marilu, 38 years old sa Mandaluyong. Visionix, epektibo, sukat pa rin. Visionix Plus, pambibig sa mga tiga. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman. Daniel Francis ko, tumangin niya Lara Palawan. Malaki yung mga operations din. In 80 meters, make a sharp Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ang naging gaan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na sakit. Ano nga ba ang mayroon ng Santon Plus Gold na nakatutulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang icosahyanin. Ang icosahyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang kumain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoid. Ipinapakita ng mga mag-aaral ang therapeutic role ng flavonoid sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, allergy-relieving at antioxidative molecules. Pamamaga ang sakit ng mga kasukasuan, si Santon Plus Gold muna yan. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Rita, isang online teacher. Gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang sakit at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh. Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Secret of health. Siyempre, hindi mo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan. Panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious. Pick up po. Thank you. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. The secret of health. Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix. The secret of health. Dito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Jess, ang bagong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak-swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga ay sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
Tagal ah. 11 minutes? Grabe. ang dating dalawa. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. At lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Naway gabayan ninyo ako sa panalangin. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng India, ang mga mamamahayag, mga manunulat, at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, at artista, at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang buong ay iyong palakasin at pagdadagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo namang pahintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan. Kung iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay sa magdadaloon, magalang-galang, matuwid, malinis, at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway sa aming mga kapatid sa India na palaganapin ang karunungan, katuwiran, at katarungan na makakapagpangkat, makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng India sa pagkatulad at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng liwanag at makatarungan pagpapahayag para sa ikabuunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinawan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mag-aawit at musikero, at mga mag-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pag-ibig at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga panindigan at mapupok sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong Taga rito pa. na may namin Po, itong sa pangalagaan bandang south. Hindi po. ma'am. Ah, hindi. Quezon City po ako. Alam, layo mo. Naghahatid po ako dito. mapanatiling malugod ito sa iyong Diyos. Hanap buhay. Saan dalhin, no? Oo. Malayo, Quezon City. Opo. Kaya Malay mo ba, ano na, Hmm. ng Quezon City. habang wala pa, ikot-ikot na lang po ako dito. Sayang gasolina eh kapag babalik ako, layo niyan. Talo pag babalik ako. Kaya habang meron dito na muna. Saan pa sa Quezon City? Project 8 po. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong katutulungan maalala at aming isapuso na ikaw ang aming Anong pinagdidiwan. probinsya mo po yan? Pangalawa Pangasinan po ang ako. mga namumuno na nangangasiwa sa Paano ka? Nakakaintindi pero po talagang Pangasinan po ako. Panggalatok. sa iyo at naway aming makamtan. Nakakaintindi po. Kasi Ilocano. Ang Pangasinan po kasi dalawa yan. Oo. Pero mas marami po ang Ilocano. Mm. Kami yung sinasabing puro. Saan ba kayo sa Pangasinan? San Carlos po ako eh. Oo nga. Purong Pangasinan. Pangasinan. Talaga ang tawag namin sa salita namin po doon, Pangasinan talaga. Oo. Kung tawagin naman dito sa Katagalogan sa ibang lugar, Pangasinense or Panggalatok. Oo. Ako taga Cagayan ako. Ilocano. Mister ko taga ano naman dito. Pangasinan po, dalawa po yung ano po namin. Dyan sa San Carlos. Mhm. Pero nanay ko kasi Ilocano, Pangasinan siya.
Kaya nakakaintindi ako. Kami nga yung mother namin, kami lang ang nasa Cagayan eh. Nasa ano sila, yung mga kapatid, nasa Umingan, nasa Binalunan. Mga kampo ng ano niya, ng Ilocano Pangasinan dyan. Isa Dyan. nasa Kasiguran. Aurora. Pero, taga Cagayan talaga kami. Nadala din lang sila sa Pangasinan dahil sa mga napangasawa. Asawa ko po, Isabela eh. Hmm. Tumira din po kami doon. Sa trabaho mo, sa paglalaging, yan. Kaya nandoon sa Aurora yun. Kasigurang Aurora. Tapos na, napadpad dito sa Binyan. Ganun talaga. Saka lang naman kami napunta dito. Nag-aral ng college sa Maynila. Tapos ako pagtrabaho, Laguna. Sabi ko pa naman, ano ba yan? Ang layo ng Laguna. May mga kaklase ako noon na taga Santa Rosa. Sabi ko, Diyos ko, ang layo naman yun. Yan pala. Mapupunta rin pala kayo dito sa bandang Laguna, no? Titira. Santo Tomas. Pero yung doon umaga, nandun na sila. Sa UST kasi ako noon eh. Ang aga-aga nila. Tapos ang PE namin hapon. Gabi na sila makakauwi. Ang layo. Sabi ko, ang layo nga talaga. Maganda dati kasi yung transportation sa bus. May direkta talaga sa mga hanggang doon eh, sa Manila eh. Ngayon, hindi ko alam kung may direkta pa na biyahe ng bus. Na ngayon? Wala na yata, no? Terminal to terminal yata. Yung ano, yung mga jackliner. Terminal to terminal. Jam. Oo, terminal. Kasi dati, kahit na malaking hindi sa terminal eh, pwede kang mag-abang-abang na doon eh. Oo. Halimbawa sa EDSA, napakarami dyan. Oo. Sa Ngayon, wala na eh. Juan Ayala, andyan lahat. Van Ayala. May Oh, ano dyan yun eh, nga, may puro binyan dyan eh. or Carmona PTEX, City. yan. Oo. Tapos sa LRT Bendia, meron din dyan. Ano na, Binyan, Carmona Exit, Santa Rosa, Balibago, hindi na lahat. Batangas. Doon sa may ano, sa kanto ng Taft sa doon, banda. Kanto Sa tang Buendia Taft. Sa LRT. Sa Juan Ayala din. Ang terminal naman dito sa Binyan Bayan. Pag sumakay ka ng bus, diretso ka na ng Juan Ayala. Diretso ka na sa LRT. Benguillo. Ang bilis. Pero noon, naku, ang hirap pa noon. Sasakyan ka noon ng pasang cabin niya. Yung bukas, yata, yung bukas yata. Lalabas yung conductor para maningil. Oo. Pero parang wala pang expressway na parang bayan-bayan. Ayan pa yan. Saka hindi rin pwede sa expressway na maniningil ka sa labas. Hindi ko na naabutan yun, yung gano'n na. Ang naabutan ko lang yung may nguso na bus. Diyan sa EDSA, tumapasada dati. Yung mga JD Transit. Hindi ko na naano yung pangalan nun eh. JD. JD yun na. Yung pula. Tapos sa Marikina naman, ano na nga mga Marikina. Saka yung mga papuntang Kainita. Kasi kami noon naka-ano lang, sa taga-probinsya. Di naka-apartment lang kayo. Buti kayo mayroon talagang ano dito nakuhang ano bahay. Ngayon, ang dali na ng transportation. Wala nang malayo ngayon. Dito po yun, no? Oo, dito. Pwede ba diretso dito? Oo, diretso pwede.
Isip ko baka magalit sila eh. Dire-diretso lang. Tagal na rin kami dito. 35 years, 32 years. Tagal Doon na. sa bahay namin. Doon sa lugar na yun. Actually sa bandang Project 8 wala pa rin naman po ako. May lupa ako pero hindi ko pa napapatayon kaya hanggang ngayon nangungupahan din lang ako. Doon din yung mga pinsan ko noon eh, Project 8. Ay, Project 7 ata. Project 7, oh, doon din yung atik. Nakakalapit lang yan. Magkalapit lang yan. Kabilang EDSA lang yung Project 7. Oo. Pagka tumawid ka ng EDSA, nandun na yung bandang Project 8. Project 7, yung mga pinsan namin. Galing Pinigan. Andun din ang angkan ko, andun ang mga pensan ko, kapatid ko, andun din. Project 7, Project 8 na. Oo. Marami nang matagal din umuupa eh, no? Aha. Mga mura, hindi na siguro natataasan masyado yung mga yun. Pero yung mga pinsan ko dun sa Project 7, ate ko, may kanya, sari-sarili nila yung bahay nila. Sarili na nila. Pati ate ko sa Project 8, sari-sarili nila yung bahay nila. Ako lang yung wala. Hindi ko mapatayuan. Meron din, lupa, pero hindi Bakit ko nag-ano mapatayuan. ka? Nag-OFW ka? Yes po. Malalaki na rin ako. Isa pa lang po yung anak ko, grade 7 pa lang. Late po yung nag-asawa. Ilang taon ka na? 47 po. 47. At least ikaw, yung anak ko. Yung babae kanina na nag-book. Aha. 41 na yun, 8 years old pa lang yung anak. Oh, mas okay pa. Kasi bata pa. Eh ako, 47, 7 years ang anak ko. 7 years old ang anak mo? Oo, grade 2 pa lang eh. Ah, 7 years old pa 7 lang. years old siya nag-asawa eh. 8 years old yung anak, grade 3. Ayaw mo nang bumalik. Ay, hindi ko naman po sinasarado. Ah. Kung may magandang offer, why not? Pero napag-usapan na rin namin ni Mrs. Kung may kita rin o Dito, pinagkakakitaan na rin lang dito, mas okay na. Oo. Kasi wala namang kasumbos na halaga kasi yung kasama yung pamilya Ayaw niya din. yung babae, ayaw din niyang umalis eh. Ayaw din nilang umalis. Kasi kung maganda naman yung trabaho mo dito, nakaka-sustain naman sa gusto mong buhay. Oho. Hindi man kayang tumbasan yung talagang kinikita doon. Eh, basta importante, meron eh. Kaya Okay na yun. yung anak kong gitna nasa Canada, pinapauwi niya. Ano bang pinaglalaban niyo dyan? Sabi niya gano'n. Sa bagay, yung course naman nila, hindi kikita ng malaki dito. Oo, totoo naman yun. Oo. Wala, hindi talaga tutumbas. Yung pagka inilabas mo yung ano mo sa ibang bansa. Hindi talaga Pinaglalaban niyo dyan, tutumbas. Gino. Umuwi na kayo kami bahala. Sabi niya, eh, siyempre ayaw pumayag. Gusto naman nilang mag-asawa eh. Yun yung ano eh, hindi yung isa lang ang may gusto. Pareho sila na gusto. Ay, doon na talaga sila. Andun na din yung mga anak. Oh, 10 years old na rin yung anak. talagang gusto na pala nilang tumira doon. Oo, pareho Sa sila. sa akin po kasi hindi ako ganun. OFW ako, Mm-mm. pero trabaho lang yun sa akin. Mm-mm. Mahal ko ang Pilipinas, hindi ko iwanan ang Pilipinas kahit ganito ang Kahit Pilipinas. ganito kagulo, Oo, no? hindi ko iwanan. Tatrabaho ko, oo, pero babalik at babalik ako dito. Ayun eh, gusto na nila dun eh. Ayoko sa akin. Kaya nga, ano pa pinaglalaban niyo dyan, Jean? Sabi niya sa kapatid niya. Dito na kami. Ay, sayang, di tayo Oo nga ang po. iksi. Iksi ng kwentuhan natin. Oo, kwentuhan natin. Bali sa susunod, sakasakali. Oo, sige. Sige, salamat po. Ingat po. God bless po. Good luck. Salamat po. Ingat ka. Salamat po. Wala. Kaya mang ano na. Kaya yan. Ang laki kasi ng katawan eh. Kaya nahihirapan eh. Oo, Oy, saglit. naghintay ka. Ay, lumipad ka. Nakikita mo ba itong bumababa? Kapwisit.
Salamat din po. Opo, salamat. Ingat din po kayo. Yan ang si Doktora? Yung Tiko. Pinapagalitan na siya. Ayos lang, ayos lang. Sige po, thank you. Ay. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po, samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.